orchestrated blessing na lahat tayo ay merong mga designated time, designated place, designated story, people, and task. So, lahat ng yan ay nakaplano na sa Panginoon. Lahat ng yan ay kaya ako orchestrated kasi nakaayos na. Inayos na yan ng Panginoon. Pero po, sige, maliban. So, pero po yung tanong is, are you ready? So, ready ba tayo sa pagpapala ng Diyos? Kasi po, sabi ko nga kanina, yung mga itinuro sa atin ng ating pastor, ng mga nakaraan, is nakaayos na yung pagpapala ng Diyos sa atin. Ang tanong po ngayon is, ready po ba tayo sa pagpapala ng Diyos para sa atin? Amen. Kasi po, pag po hindi tayo ready, is mapapaliwala or masasayang lang yung pagpapala ng Diyos. Bakit ko po nasabi? Kasi po, kapag hindi ka ready or hindi ka ma-ready na i-handle yung pagpapala ng Diyos, masasayang lang ito. Bakit ko po nasabi masasayang? Kasi hindi po natin ito ma-appreciate. Kasi nakatingin pa rin tayo sa bagay na kung ano yung gusto natin, hindi sa bagay na ibinigay na sa atin ng Panginoon. Amen po ba? So, ayun. At nung nakaraan po ay, kung mapapansin po nyo, nung life application ni Pastor nung nakaraan is meron dong be ready. Because every day is a blessing day. So, araw-araw may natatanggap tayong pagpapala sa Panginoon. Araw-araw meron tayong bagay na tinatanggap sa Panginoon. Yung pag-isip na lang natin sa umaga, dapat pinagpapasalamat na natin yan sa Panginoon. Bakit po? Kasi hindi naman natin alam kung bukas nandito pa tayo. Kung bukas is gising pa tayo. Kung bukas ay nandito pa tayo. Kaya po, mahalaga po na alam natin na marunong tayo magpasalamat kasi every day is a blessing day. Amen po ba? Amen. So, meron po muna ako ibibigay ng mga example para bago po ako pumunta sa topic ko. Okay lang po ba? Amen. So, kung ayaw niyo, palagpasan na natin. So, ayun. Okay, bumalik. Okay. So, nakikita po ba natin yan? Siyempre, may mga mata tayo, di ba? So, ano po yung tawag yan? Di ba po, kapag ka may lindol, alam natin kung ano yung gagawin. Di ba? Yun, alam natin yung drop, cover, and hold. Amen po ba? So, kapag ka may baha, is yung mga nasa mababang lugar pinapalikas at pinagdadala ng ganito. Yung mga easy to eat, yung mga kailangan nila. At kapag ka may sunog, is, ayun, tumatawag ng bumbero, pinapalabas. Ayun. So, iyan yung alarm. Iyan yung fire alarm. Yung fire alarm na kapag ka may sunog ay ibababa na pangarap ng mga estudyante na mababa sa school. So, iyan po yung ginagawa. At isa pa po is, kapag ka may sunog, alam po ng karamihan gumamit ng fire extinguisher. Amen po ba? Kapag ka may sunog, alam natin kung ano yung mga bagay na gagawin natin. Kapag ka may bagyo, alam natin kung ano yung bagay na gagawin natin. Kapag ka may lindol, alam natin kung ano yung bagay na gagawin natin. So, bakit lahat ng iyan ay itinuturo sa atin? Tanong niyo po sa akin. Mahina. So, bakit po? Kasi po, para maging handa tayo. Para maging handa tayo na sa pagdating ng lindol, sa pagdating ng bagyo, o magkasunod man, alam natin yung gagawin natin. Amen po ba? Amen. So, kapag may exam, alam namin kung ano gagawin namin, magre-review. Kapag gusto natin
natin ma-promote sa trabaho, alam natin kung ano yung gagawin natin, pinaghahandaan natin. At ngayon po is ganun din sa pagpapala ng Diyos. Kailangan be ready tayo. Kailangan maging handa tayo. Kasi po kung hindi tayo handa sa pagpapala ng Diyos, hindi natin ito ma-appreciate. Kapag hindi tayo handa sa pagpapala ng Diyos, mababaliwala ito. Kaya po mahalaga na kapag dumating yung time na pinagpapala ka na ng Panginoon, alam mo kung saan ka unang lalapit sa Diyos kasi magpapasalamat ka sa Kanya. Amen po ba? So, ang tanong po is, handa ka ba talaga sa mangyayari na yung 2024 although hindi po natin alam kung ano yung mangyayari. Pero ang mahalaga po is, handa tayo kung ano man yung mangyayari. Amen po ba? Amen. So, handa ba tayo sa gagawin ng Diyos sa buhay natin? Amen. Mahina, konti lang yung handa. Amen. So, ayun po, alam niyo po, isa sa bagay na itinuro sa amin ng Panginoon is maging handa. Kasi po, bago po matapos ang taon, share ko lang po, bago po matapos ang taong 2023, nagpe-pray ako sa Lord. Sabi ko, Lord, ano ba yung dapat namin gawin? Ano ba yung bagay na kailangan namin gawin? Ano ba yung bagay na sinasabi mo sa amin? And then, isa po sa natanggap ko sa Panginoon is madami pang bagay ang gagawin ko sa inyo. Madami pa akong bagay na ipapakita sa inyo. Pero ang tanong, handa ba kayo? Kaya po nabuo yung topic ko na ito kasi po, ito yung nais ng Diyos na sabihin sa atin. Amen po ba? Amen. Amen. So, ayun. At maging handa. Dapat, kahit hindi natin alam kung ano yung mangyayari ngayong taon, pero ang mahalaga, naghahanda tayo. Nasa oras ng problema, alam mo yung gagawin mo. Nasa oras ng may pagpapala ka, alam mo yung gagawin mo. At naniniwala po ako na handa tayo sa oras ng problema, handa tayo sa panahon na pinagpapala na tayo ng Diyos, nararanasan na natin ang pabor ng Diyos sa ating buhay. Amen po ba? Dahil naniniwala po ako sa isang revelation sa atin ngayong taon na to, 2024 is the year of God's favor. Amen po ba? Amen. So, panghawakan po natin yun kasi patuloy na ang Diyos ay may gagawin sa ating mga buhay. Hindi kayo naniniwala. Sige. Amen. So, ngayon po is, ano ba yung dapat nating paghandaan? Siguro po mga, ano lang to. So, ano ba yung dapat nating paghandaan? So, bakit ba mahalaga na naghahanda tayo? So, una po is, kailangan natin paghandaan, ready yourself. Handa mo yung sarili mo. Handa mo yung sarili mo sa mga bagay na gagawin ng Diyos sa'yo. Handa mo yung sarili mo sa mga bagay na problema. Kasi po, hindi naman po nawawala ang problema sa atin. Pero ang maganda is katulong natin ng Panginoon. Sinasamahan niya tayo. Amen po ba? So, ayun. At isa pa po is, handa dapat tayo sa pinapagawa ng Diyos sa atin. Amen? Handa dapat tayo sa kapag kami sinabi ang Diyos sa atin, ay susunod kaagad tayo. Yung wala ng reklamo, yung wala ng dahilan, yung wala ng bagay na sasabihin pa kundi sasabihin na lang natin, yes Lord. Amen po ba? Amen. So, meron po ako pagbalik. So, kilala niyo po ba yan? Si Moises yung nag-alis, ginamit ng Diyos na sa mga Israelites para i-alis sa Egypt. Tama po ba ako? Baka po mali ako i-check niyo po ako. So, yun po. At si Moises po ay ang pagsunod niya sa Panginoon ay wala nang ibang dahilan. Yung una siyang tinawag ng Diyos ay nung pumunta siya sa bundok ng Sinai, nakita niya yung punong kahoy na nagliliyab pero nagliliyab lang. So, at doon siya kinausap ng Diyos na siya yung mag-aalis sa mga Israelites sa Egypt. Tama po ba? Amen. Amen. So, yun po, basahin po natin sa Exodus chapter 3, verse 10 to 12. So,
papapuntahin kita sa Paraon upang ilabas mo sa Ehipto ang aking bayang Israel. Sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayang Israel mula sa Ehipto? Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan at ito ang magiging katibayan na ako ang nagsugo sa iyo. Sa bundok din ito, sasambahin ninyo ako kapag nailabas mo na sa Ehipto ang aking bayan, sabi ng Diyos. Sinabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelita at sasabihin sa kanilang ako'y sinugo ng Diyos ng aking ninuno, ngunit ano po ang sasabihin ko kung itanong nila kung sino ang nagsugo sa amin. So, balikan po natin yun. So, dito po is makikita po natin na sabi ng Diyos sa kanya, papapuntahin kita sa Paraon. At ang bayan ko, Israel, ay ilalabas mo dito sa Egypt. Tama po ba ako? Amen. Amen. At dito po is sumagot si Moises, sino po ako para humarap sa Paraon at ilabas ang bayan Israel? So, kung makikita po natin dito, nagtanong siya sa Panginoon. Tama po ba? At sa last verse is ayun, sabi ni Moises, pupunta ako sa mga Israelites. So, kapag ka merong bagay na pinapagawa sa atin ng Diyos, huwag na tayo magreklamo. Lord, ayoko. Lord, huwag na. Iba na lang. Kasi po, alam niyo po ba na sa pagreklamo, yun yung nagiging hadlang para hindi mo maranasan ang pagpapala ng Diyos. Kita niyo po yung mga Israelita, nakapunta po ba sila sa Promised Land? Diba? Hindi. Pero, sabi ng Diyos sa kanila, 40 days lang. Pero naging 40 years. Kasi sobrang pagreklamo, sobrang ang dami nilang reklamo sa buhay. Diba? Pero alam niyo po, kung tayo is, huwag na tayong maging katulad ng mga Israelites. Kundi kapag may sinabi ang Diyos sa atin, sundin natin. Kasi, alam niyo po, isa sa nakita ko dito ay pag may sinasabi ang Diyos sa'yo, sundin mo. Kasi, bago sabihan ka ng Diyos, meron ng magandang plano ang Diyos na ibibigay sa'yo nandoon kapag sumunod ka. Naintindihan niyo po ba? Na kapag sumunod ka sa Diyos, bago ka niya tawagin, nakahanda na yung pagpapala niya kapag sumunod ka sa Kanya. Kasi po dito po, ang sabi sa mga Israelites, dahil dito inalabas ko sila sa bansang iyon na nagpapahirap sa kanila. Dadalhin ko sila sa isang mayaman at masaganang lupain. Ang lupain ng mga Kananeo, ng mga Hiteo, ng mga Koreo, ng mga Dariseo, ng mga Hibita at mga Jebuseo. Lahat ng may seyo, doon sila dadalhin. So, alam niyo po, ang pagpapala ng Diyos, huwag ka lang magreklamo. Ang pagsunod sa Diyos, huwag kang magreklamo. Kasi nakahanda na yung pagpapala mo sa Kanya, nandoon na. Ang gusto lang ng Diyos, sumunod ka sa Kanya. Amen po ba? Yun lang yung nais ng Diyos, kaya kung maging handa tayo, ihanda natin yung sarili natin kasi naniniwala ako na sa pagsunod mo may pagpapala yan. Kasi po, ito po yung mahirap eh. Ang gusto lang natin ay pagpapala pero ayaw natin sumunod. Di ba? Yun yung mahirap sa isang tao pero wala dito nun. Wala dito nun. So, yun yung bagay na mahirap eh. Yung ayaw nating sumunod pero gusto natin ng pagpapala. Alam niyo po, sa oras ng merong bagay na sinasabi ang Diyos sa'yo, sundin mo. Kasi sa oras ng merong bagay na sinasabi ang Diyos sa'yo, tiyak nakasundan nun ang pagpapala sa buhay. Amen? Amen. Amen. Dahil po ang pagpapala, ang susi nito ay ang pagsunod mo sa Panginoon. Amen. Amen. So, amen po. Amen. Kaya po, i-ready natin ang ating buhay. I-ready natin ang ating buhay para sa pagsunod sa Panginoon at sa oras ng sumusunod ka sa Panginoon, naranasan mga pagpapala niya sa buhay. Amen? Amen. So, gusto ko lang pong i-share sa inyo, naalala ko lang, nung time na
pa alam yung gagawin mo. Kumbaga, naalis ka kasi sa comfort zone mo. Kasi po, alam niyo po, dati, alam mo yung mga bagay na gagawin mo kapag high school ka, di ba? Alam mo yung bagay na gagawin mo. Pero kapag college ka na, iba na. Kasi kapag hindi ka nakapagpasa, INC, kapag hindi ka nakapagpasa, bagsak. So, kapag college, iba na. So, nung time na yun, naging priority sa akin yung pag-aaral. So, nung naging priority ko yung pag-aaral, ginagawa ko yung lahat, ginagawa ko yung best ko, pero nadi-disappoint ako. Kasi, nung time na yun, sabi ko, Lord, hanggang dos lang yung gusto kong grade. Alam niyo po yung nangyari, puro dos yung grade ko. So, nung time na yun, and then, yung time na yun, tinuruan ako ng Panginoon. Hindi mo kasi alam kung ano yung priority mo. Alam niyo po, nung time na yun, nawawala kasi yung devotion, nawawala yung prayer. Pero, tinuro sa akin ng Panginoon na huwag mong ialis yung bagay na nagpapalakas sa'yo. Kasi kung ano yung bagay na nagpapalakas sa'yo, yun yung bagay na gagamitin ng Diyos para bigyan ka ng wisdom, para bigyan ka ng kalakasan. Amen po ba? At nung time na yun, binalik ko ang aking mga nawala. So, sabi ko, sige Lord, wala na akong pakialam sa... Hindi naman walang pakialam, kundi hindi ko siya mas priority. Kundi mas priority ko yung gawain ng Diyos, yung relasyon ko sa Kanya, yung bagay na ginagawa ko sa Kanya. And then, ngayong second year, first sem, sabi ko, Lord, sige, hindi ko na nanaisip na mag-iip na dinomar. Hindi ko na nanaisip na makasampa sa stage, tapos may karangalan. Hindi na. Ang gusto ko, kasi, sabi mo nga, hindi ko naman yung madadala sa langit eh. Di ba? Atin ko ba yun sa langit? Pero, yun, hindi ko mas priority yun. And then, dumating yung second year, yun yung sinabi ko sa Lord. And then, after nun is, ginagawa ko yung mga kailangan kong gawin, ginagawa ko yung mga bagay na kailangan ipasa, and then, sabi ko, meron ng time na yung sagot ko talaga is walang connect sa tanong. Totoo po. Pero, napakabuti ng Panginoon kasi ngayong second year na ito ay wala akong dos. So, napakabuti ng Diyos kasi kapag pala inuna mo siya, kapag pala sumunod ka sa Kanya kung ano yung sinasabi niya sa'yo, yung pagpapala niya darating din. Yung pagpapala niya kasunod din. Alam niyo po, sa oras ng may bagay na sinasabi ng Diyos sa'yo, sundin mo lang. Amen. Isa po, halimbawa ko So, ito po ay isang bagay na ano yan? So, ito po yung isang bagay na naging test sa akin. So, may time na sabi ng Lord, magbigay ka. Ay, Lord, ito na lang yung pera ko. Wala na akong may pang Shopee. Sabi ng Lord, ibigay mo yung pera mo sa akin. And then, sabi ko, sige Lord, susundin ko to. Pero alam niyo po yun, yung may pagdadalawang isip. Diba? Minsan ganun tayo kung ibibigay pa natin, Lord, kapos na nga kami, ibibigay ko pa to. Diba? Pero sa oras ng sinunod mo yung Panginoon, sinunod mo yung sinasabi ng Diyos sa'yo, kasi kapag binigay mo, kapos ka pa rin, kasi kulang, diba? Pero kapag sumunod ka sa Panginoon, tiyan mo yung pagbabala, hindi mo lubos maisip na, ay, bakit meron pa akong ganito? Bakit parang yung pagbabala ay hindi nauubos sa akin? Amen po ba? Amen. Amen. So, ayun po. At pangalawa po is prepare yourself spiritually. So, bakit po sinama ito? Kasi po, this year is marami pang bagay na gagawin ng Diyos sa atin. This year, marami pang ipapakita sa atin ng Diyos na vision, marami pang ipapakita ang Diyos na direction,
kaya naririnig natin kung ano yung sinasabi ng Diyos sa atin. At kapag sinunod mo yung tiyak na merong pagpapala. Amen po ba? At sa oras na may problema, huwag kang lumapit kung may nino-nino. Huwag kang lumapit kung kanino-nino. Basta huwag kang lumapit sa iba, mas lumapit ka sa Panginoon kasi naniniwala po tayo na kapag sa Diyos tayo lumapit, iyan kami kasagutan. Amen po ba? Na sa panahon na parang wala namang sagot ang Lord, sa panahon na parang hindi naman natin kasama ang Lord sa panahon ng problema, parang wala naman siya sa panahon ng problema natin. Pero huwag po tayong tumigil lumapit sa Kanya kasi baka nung nakaraang taon, marami tayong pinagdaanan sa buhay. Pero baka yun lang ay piniprepare tayo ng Panginoon para ngayong taon na ito matanggap natin yung pagpapala natin para sa Kanya. Amen po ba? Amen. So, ayun po, at sa panahon po ng problema, ay patuloy tayo na lumapit sa Panginoon. Alam niyo po, meron po isang kwento sa Bible na huwag tayong tumingin sa kung ano yung mga nandito. Huwag tayong tumingin sa kung ano yung mga nakikita lang natin na, ito lang yung nasa akin, paano ko ito lalabanan. Ito lang yung bagay na meron ako, paano ako magtatagumpay. Alam niyo po, meron po isang kwento sa Bible, si Eliseo po. Kilala niyo po ba si Eliseo? Amen. So, tatlo lang yung may kakilala. So, ayan, bago po natin basahin yan, ay bago po yung verse na yan, meron pang bago daan, bago. Tapos po, may kalaban sila, meron silang kalaban at nakita ito ng kanyang katulong. At yung kanyang katulong ay sinabi sa kanya na ang sabi sa kanya na huwag kang, sabi ng katulong sa kanya is hari. So, ano ba yung yung sinabi ng katulong sa kanya, madami tayong kalaban, mga nakapaligid sa bundok, mga nakapaligid sa kanila, di ba? Yung mga kalaban nila. At ito yung sabi ni Eliseo sa kanya, huwag kang matakot, mas marami tayong kakampi kaysa kanila. At siya'y nanalangin, Yahweh, buksan po ninyo ang kanyang paningin nang siya'y makakita. Pinakinggan ni Yahweh ang kanyang panalangin na nakita ng katulong ni Eliseo na ang hari ay punong-puno ng mga kabayo at karuwahing apoy na nakapaligid kay Eliseo. So, sa buhay natin, huwag tayong tumingin sa kalaban natin. Huwag tayong tumingin sa kung ano lang yung meron sa atin. Wala na kaming bigas. Wala na kaming pera. Wala na kaming ulam. Wala nang laman yung rep namin. Puro hangin na lang yung laman. Wala, puro tubig. So, wala nang laman. Lahat ng lagayan. Pero naniniwala po ako na ang Diyos ay nagpo-provide sa oras ng ating pangangailangan. Amen. Huwag tayong matakot. Huwag tayong mag-alinlangan kasi kung ano yung wala ka, yun yung pupunuin ng Diyos sa buhay mo. Amen po ba? Amen. Yun. So, sabi nito is keep your eyes open. Hayaan po natin na ang spiritual eyes natin ay laging open, laging bukas. Kasi po, sa panahon na may bagay tayong problema, is tiyak na ang Diyos ay may kasagutan. Lagi lang natin ibukas yung puso natin kasi sa oras ng tayo ay nananalangin, sa oras ng tayo ay nagbabasa ng Bible, may kasagutan ng Panginoon. Amen po ba? Kaya po, ayun, at sabi dito is, huwag nating ilagay yung ating isipan sa mga bagay na nakikita lang natin. Diba sabi sa 2 Corinthians, so wag
Pero kung nakatingin ka sa bagay na inilaan ng Diyos sa'yo, tiyak na kailanman ay hindi ka magkukulang. Amen? Amen. So, yun po. Sige na nga, tatapusin ko naman. So, pangatlo po is ready your heart. So, ito po yung pinaka-importante. Ito po yung pinaka-importante sa lahat. Kasi po, kapag handa yung puso mo sa pagpapala ng Diyos, hindi ka magmamalang sa Kanya. Na kaya ko nagawa yung isang bagay na ito, kaya ko nagawa, kaya marami akong pera ngayon kasi ginawa ko yung best ko sa trabaho, ginawa ko yung best ko para magkaroon ng pera. Hindi po ganun. Kundi, dapat ready yung puso natin na handa tayong magpasalamat sa Panginoon. Handa dapat tayo na magpasalamat, i-appreciate natin yung mga bagay na ginawa ng Diyos sa atin. At dahil sa pagsunod natin sa Panginoon, alam ko nakikita ng Diyos ang puso natin. Amen po ba? Dahil handa tayong sumunod sa Diyos, binibigyan tayo ng Diyos ng direksyon sa ating mga buhay. At naniniwala po ako na kapag ready yung heart natin, ready din yung pagpapala sa atin. Amen. Kapag ready yung puso mo, kasunod na lang ang pagpapala ng Diyos sa buhay. Amen po ba? At meron po istorya sa Bible na si Abraham ay pinangakuan ng Diyos na magkakaanak. Ilang taon po si Abraham nung pinangakuan siya? 75 years, di ba? So, nung pinangakuan siya, walang exact date kung kailan ito bibigay ng Lord. Di ba? Walang exact date kung kailan ito ibibigay ng Lord sa kanya. Pero ang maganda sa Panginoon, kahit walang exact date, basta marunong ka lang maghintay, ibibigay ito ng Diyos sa'yo. Amen? Kailangan lang pala natin maghintay. Kailangan lang pala natin hintayin yung pagpapala ng Diyos. Huwag na tayo magreklamo. Huwag na natin gawin na meron tayong bagay na dahilan na Lord, napakatagal naman. Meron po ba tayong narinig or nabasa sa Bible na nagreklamo si Abraham? Diba? Wala naman, kundi basahin, kung mababasa po natin sa Genesis chapter 21, doon po isinilang ang kanyang anak na si Isaac. At nung sinilang si Isaac, is sa Genesis chapter 22, ay ang sabi ng Diyos sa kanya, sinubok siya ng Diyos, diba? Na ihandog mo sa akin ang iyong kaisa-isa at pinakamamahal na anak. Diba? Yun yung sabi ng Diyos sa kanya. At hindi nagreklamo si Abraham na, Lord, pwede na bang yung mga hayop na inaalagaan namin? Pwede naman yung iba, pero bakit yung anak kanya? Diba wala tayong nabasa na gano'n? Alam niyo po kung ano yung maganda kay Abraham? Handa siyang maghintay, handa siyang sumunod sa Panginoon. At nakita ko po doon na handa yung puso niya. Bakit po? Kasi po, kapag ka yung ready yung puso mo sa Panginoon, kapag ka merong pinapabitawan ng Diyos sa'yo, kapag merong sinasabi ang Diyos sa'yo na ibigay mo to sa akin, hindi ka mag-aalinlangan sumunod. Amen po ba? Amen. Amen. Kaya po, napakahalaga na ang puso natin ay ready sa pagpapala para hindi tayo magmalaki, para sa oras ng pinagpapala na tayo ng Panginoon ay alam natin kung ano yung gagawin, alam natin kung paano ito i-handle. Amen po ba? Amen. Amen. At next po is keep your heart grateful. So, panatilihin natin na ang puso natin ay laging nagpapasalamat sa Diyos. Laging ina-appreciate na may mga bagay na pagpapala ng Diyos sa atin. Maliit man ito or malaki, answer prayer man tayo or hindi, ipagpasalamat natin sa Panginoon kasi merong mas the best na plano ang Diyos sa buhay mo. Amen po ba? So, amen. So, be grateful.
kailangan lang natin is maghanda. Amen? So, bakit ready your heart? Dahil sabi sa Bible, sabi po dito, subalit tulad ng nasusulat, hindi pa nakikita ng mata o naririnig ng tenga, hindi pa sumasali sa isip ng tao ang mga inihanda ng Diyos para sa mga umiinig sa Kanya. So, dito po ako magtatapos. So, bakit ready your heart? Kasi po, may mga bagay na ipapakita sa atin ng Diyos. May mga bagay na nasasabihin sa atin ng Diyos na, anak, gawin mo to, sundin mo to. May mga bagay na bibigay sa atin ng Diyos na instruction. Ang kailangan lang natin yung puso na handang sumunod sa Panginoon. Amen? Kasi po, kaya po sinabi to, kaya po sinabi yan kasi ngayong year na ito, naniniwala tayo na meron pang bagay na gagawin ng Diyos sa atin na hindi pa natin nakikita, hindi pa natin nararanasan, hindi pa natin naririnig, hindi pa sumasagi sa ating isipan ng mga bagay na inihanda ng Diyos para sa atin. Sige, konti lang tayo naniniwala. Amen po ba? Amen. So, ayun po, ngayon po is meron ako akong gustong i-share sa inyo. Okay lang po ba? Ayun po ako kalugan. Tapos na po ako. So, ayun po, ito po verse na ito, nung last 2 weeks, January, prayer meeting po nun. Nagpipray ako sa Lord, tulungan mo ako sa aking pagkayo dito sa pagtuturo ko. Hindi ko po alam kung ano yung tuturo ko, gano'n. And then, sabi ko, merong pinaalala sa akin ng Diyos na isang bagay sa verse na ito. So, itong verse na ito is isang prophetic word or isang revelation sa akin. Kasi po, nung time na meron kaming isang inattendan na gawain, si Pastor pinag-pray ako. And then, nung pinag-pray ako ni Pastor, ito yung sinabi niya sa akin. At nung sinabi niya ito sa akin is, lagi ko itong pinangahawakan. At nung time na yon, kasi po, kapag po merong bagay na na-receive ako na nagkaroon talaga ng rema sa akin, sinusulat ko po yun. Kunyari po, meron po akong revelation na natanggap, sinusulat ko po yun. And tumating yung time na sinulat ko yun, merong date. So, nung last 2 years, 2022, ito yung isang revelation na hindi pa nakikita ng mata, hindi pa naririnig ng tenga, o hindi pa sumasagi sa isip ng tao ang mga hinanda ng Diyos sa'yo. So, nung time nun is, tinatanong ko ba ito, ano ba yun? Ano ba yun? Siyempre. And then, nung time na yun is, sinulat ko na lang siya. Sinulat ko na lang siya sa notes ko na ito, ganyan. May 2022 ko ito na-receive. And then, November 2022, may isang nagpa-check up ako noon kasi ano po ako abnormal po ako. Hindi po yun isip ko yung ano ko po, yung menstruation. So, hindi po yung isip ko. So, iyon, then nagpa-check up po ako and then merong nakita. So, nung November na yun, 2022, prayer meeting yun, sabi ko, Lord, kahit anong bagay, kahit anong bagay na mangyari
kinausap ko si Pastor, sabi ko, Pastor, bakit po ako pinag-pray, ganyan-ganyan. So, and then sabi niya, pinapasabi ng Lord na magaling ka na. So, nung time na yon is, sabi ko, magaling na ako, check up ko pa ano, ito yung nakita. So, ito yung time na parang may doubt pa, meron pang ano, pero nung mga nakaraang linggo, nung mga dumaraan yung linggo, simula November 2022 hanggang 2023 hanggang ngayon, is napakabuti ng Panginoon kasi nung last 2 weeks is pinaalala niya sa akin doon na, oo nga, ito yung sinasabi ng Diyos sa akin. Kasi po, simula po nung November na yun hanggang ngayon is normal na po yung aking menstruation. Hindi na po ako na-delay at yun ay dahil sa kabutihan ng Panginoon. Amen. So, ito palakpakan po natin ang ating Diyos. At yun yung sinasabi ko po kanina na hindi mo alam kung kailan mangyayari ang pangako ng Diyos sa'yo. Hindi mo alam kung kailan mangyayari yung sinasabi ng Diyos sa'yo. Pero ang mahalaga, naghihintay ka. At sa oras na nangyari na yun, ipaparealize sa'yo ng Panginoon na ito, yung pangako ko na ito sa'yo is nangyari na sa'yo. Amen? Kaya ngayong year na ito, kung meron tayong bagay na sinasabi sa Panginoon, kung meron tayong na-receive ng pangako niya, hindi pa nangyayari sa atin, huwag tayong mag-alala kasi hanggat nabubuhay tayo, ang Diyos ay kumikilos sa ating buhay. Amen po ba? Amen. So, sige po, tayo po ay tumayo. At sa oras na ito is awitin natin yung I Speak Jesus. Kasi ang Panginoon ay may magandang plano sa buhay natin. Ang Panginoon ay may gagawing maganda sa buhay natin. Sa pamilya natin, sa pag-aaral natin, sa trabaho natin, sa mga bagay na ginagawa natin, sa ating hanap buhay, may gagawin ng Diyos na kamangha-manghang bagay
Yung lumalagas ang pagpapala ng Diyos sa atin ay hindi titigil, hindi ito hihinto dahil sa oras na meron kang pinagpapalang tao, ang Diyos ay laging pagpo-provide sa'yo. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Salamat sa kabutihan mo! Salamat, O Diyos, dahil Ikaw ay mabuti! Salamat, Panginoon, dahil ang pangako mo ay tapat at hindi nagbabago. Dahil pinatunayan mo noong una pa lamang na Ikaw ay buhay na Diyos. Ikaw ay dakila, Ikaw ay kamangha-mangha, Panginoon. Hallelujah! Salamat, Panginoon, dahil sa matatapos na taon na unang buwan na ito, ay patuloy kang merong ginagawa sa aming buhay. Hindi mo binibigo ang iyong mga anak. Hindi mo binibigo, Panginoon, ang iyong mga anak sa mga bagay na pangangailangan nila. Na sa oras na meron kami pinagdadaanan, na sa oras na meron kami nagkukulang kami, Ikaw sa Diyos na nandiyan para i-provide ito. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Hallelujah! At kung marami kami pinagdaanan noong 2023, kung marami kami bagay na hinaharap ng problema, kung marami kami bagay na pinagdaanan pero nananatili pa rin kami sa iyo, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, na kaya namin pinagdadaanan ang mga problema dahil inihahanda mo lang kami sa pagpapala na kasunod nito. Hallelujah! Salamat, Panginoon! Salamat po! Salamat sa mga bagay na gagawin mo pa. Naniniwala po kami, Panginoon, na meron ka pang bagay na gagawin sa aming buhay, sa aming pamilya, sa mga pamilya namin na hindi pa nakakakilala sa iyo, Panginoon. Lord, salamat sa kabutihan mo. Naniniwala kami, O Diyos, na walang imposible sa iyo. At papatunayan mo ngayong taon na to, na ang taon na to ay mararanasan ang pabor mo, mararanasan ang pagpapala mo, Panginoon. Hallelujah! Salamat, O Lord! At sa oras po ito, ay humanap tayo ng ating partner, yung hindi natin kasama sa bahay. Sige po, tumipon po tayo at humanap tayo ng partner na hindi natin kasama sa bahay. So, at sa oras na ito, manghingi ka ng wisdom sa Lord kung ano yung bagay na ipag-pray mo sa Kanya. Mag-declare ka ng bagay na gusto mo mangyari sa buhay niya. Kung ano yung pangangailangan niya, kung ano yung bagay na pinag-pray